Mga kapanalig, ako ang inyong lingkod, Erica Caviles. At ako naman po ang inyong certified kapanalig Jessa Abrigo. Ayan, sa mga kapanalig natin na nanonood sa Sky Cable Channel, magandang umaga po. At magandang umaga rin sa ating mga kapanalig na nasa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Ayan, nais ko lang sanang good morning, and then good morning din po sa ating mga live audience dito sa Veritas Chapel. Kumusta po kayo? Wow, napaka-energetic naman ng mga kapanalig natin ngayon. Ayan, bago natin simulan ang ating programa, nais ko lang po sanang tawagin para sa pambungad na mensahe para sa ating Kapanalig Day. Please welcome Reverend Father Anton C.T. Pascual. Okay, magandang umaga sa ating mga kapanalig, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, salamat sa pagtawag ni Apple na paalala sa akin ang ating napakagandang unang Sabado na pagtitipon ng mga kamay-ari. So, sana tayo po ay sa magandang kalagayan sa sandaling ito at nasa atin ang biyaya ng Diyos sa umagang ito. At sa ating mga kapanalig, tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma, panahon ng pamumukadkad, pamumunga, at pagpapasigla ng ating buhay spiritual. Naway tangkilikin natin ang mga programa ng Radio Veritas, ang radyo ng simbahan, mula umaga hanggang gabi, lalo-lalo na yung ating mga panayam sa buhay spiritual na ibibigay ng mga obispo at ng mga kaparian. At syempre, yung ating mga misa, mga healing masses natin na apat, no? Meron tayo alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng madaling araw. Meron po tayong madaling araw para sa mga di makatulog. Pwede pa po tayong makapiling ni Lord sa pamamagitan ng ating Santa Misa. At nawa sa pamamagitan ng kapanalig, tayo po ay mapalapit sa Diyos at mapalayo sa kapahamakan. Kagalingan naman sa mga may karamdaman sa atin. Amen. At yung pong mga nangangailangan ng paglaya sa mga bisyo, mga masasamang ugali, at ng mga problema sa buhay, tayo po ay mabigyan ng solusyon sa pamamagitan ng ating kapanalig, community, na araw-araw na nagdadasal sa ating lahat. At nawa, bilang mga kapanalig, tayo po ay merong simbolo ng ating pagkakaisa, yung ating iktus, ayan, sa ating mga staff dyan, Apple, at mga kasama natin, dapat meron tayong iktus. Iktus po ang simbolo ng mga unang Kristiyano, early Christian community. Yung po mga unang alagad ni Kristo, sila po ay kilala sa simbolo ng isda, sapagkat ang mga unang alagad ni Kristo ay mga mangingisda. Yan ang tatak ng alagad ni Kristo. Merong iktus. Meron po tayo dyan. Sana lahat ng kapanalig ay magkaroon ng iktus sa lalong madaling panahon. Medalya o sa ating, lagyan natin sa ating leeg, yung pendant. At ito po ay maging sagisag ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ilayo tayo sa masasamang espiritu, lalo-lalo ng mga demonyito at demonyita sa buhay natin na mawala yan. Hindi tayo saniban. Meron tayong iktus. At pagdasal po natin ang bawat isa. At syempre, mahalaga na tayo po ay patuloy na nagpapalalim sa pananampalataya, sa pagbabasa ng Biblia. Magkakaroon po tayo ng Bible study sa kapanalig community. At nawa lumago tayo sa kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan. Sapagkat sa panahong ito, napakaraming mga peke, mga hindi totoo. At mahalaga na tayo po ay maging tapat sa katotohanan. Sabi nga sa 1:8, the truth will set you free. Kaya sa diwang ito, ang ating Radio Veritas ay patuloy na humihikayat sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na maging kapanalig member, upang tayo po ay makasama sa isang Kristiyanong pamayanan na nagdadasal, nagtutulungan, nagmamalasakitan.
At kasama din po natin ang Caritas Manila upang matulungan tayo sa ating mga pangangailangang material. No? Sa mga may sakit dyan at mga biktima ng mga disaster at ng mga nangangailangan ng tulong. Kaya't ipalaganan po natin ang mabuting balita, nasan man kayong sulok ng bansa, no? Kayong mga kapanalig, no? Tunay na tayo po yung magkakapatid sa isang Diyos. Ito po ay tunay na sagisag ng ating pakikisa sa misyon ng Diyos at bilang kaanib ng kanyang iglesia. Tayo po ay maging kapanalig members. So sa diwang ito, congratulations at ngayon pong Lenten season, magpalalim tayo, magpalago sa buhay spiritual. At nawa sa katapusan ng buwan, Marso 31, magsama-sama tayo, anibersaryo ng Radio Veritas, no? Sa San Carlos Seminary sa Lay Force. Yung hindi mo makakapunta, pwede naman tayo makinig online, no? At meron po tayong mga raffle at mga magagandang programa na nakahanda para sa inyong lahat. So sa diwang ito, pinaghanap po natin nawa buong pamilya ay maging miyembro ng kapanalig, no? Tunay na magkakapatid sa isang Diyos. Amen at amen. God bless. Salamat po. Ayun, maraming salamat. Father, hingi lang po sana kami ng bless para po sa mga kapanalig na natin ngayon na nandito sa live audience po sa atin dito sa Veritas Channel. Sige. So, iyuko natin ang ating mga ulo. Taas po natin ang ating kanang kamay. Sa lumang tipan nang itinaas ni Moises ang kanyang kamay, nagtagumpay ang Israel. Sa bagong tipan nang itinaas ni Jesus ang kanyang kamay sa krus, natamo ang ating kaligtasan. Dakilang Ama sa ngalan ni Jesus na nagpakasakit na matay at muling nabuhay. Ipadamo mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu. Pagpalain mo kami mula ulo hanggang talampakan, pagalingin sa aming mga karamdaman, patatagin ang aming pananampalataya, pagpalain sa araw-araw ng aming buhay, at mapasamin nawa ang grasya ng buhay na pananalig. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At Amen. Sumainyo ang katotohanan. Ayan, maraming salamat po sa ating President sa Radio Veritas, si Reverend Father Anton C.D. Pascual. Ayan, maraming salamat mga kapanalig sa pagpunta nyo po ngayon dito sa ating Kapanalig Day. Nakakatuwa naman po, napaka-consistent ng ating mga kapanalig members. Nakikita ko sino yung mga pumunta last month. Ayan, para sa mga kapanalig natin na gusto pong maging bahagi ng ating kapanalig community, maaari po kayong tumawag sa 0998-588-3660. At pwede rin po kayong tumawag sa number na 0917-621-1902. O pwede nyo rin pong i-dial sa inyong mga telepono ang 8925-7931, local 118. 128. Oh, 116. 119. Nalito na ako. 119, 116 pala yun. Pasensya ng mga panalig. 116 po yun. 124. 140. 125. At 116. Nasabi ko na ba yung 116? 141 na si Sir Jess. Ayan, mukhang kami pa yung tulog. Mukhang inaantok pa kami. Ayan. Ayan, maraming salamat mga kapanalig. Ngayon po ay dadako na po tayo para sa ating pambungad na panalangin. Nais po sana naming tawagin dito sa harapan si Tita Yet Roque. Magsitayo po natin tayo at damahin natin ang presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa sandaling ito na kami ay muling nagkakatipon upang makinig at matuto sa kapahayagan ng iyong banal na pamilya na larawan ng kabutihan, lakas at pag-asa. Basbasan mo po kaming lahat na naririto at ang mga makikinig sa panayam na ito, lalo na po si Father Benjo Pahota na siyang magbabahagi ng panayam na ito. Sa panahong ito ng Kwaresma, bigyan mo kami ng malinaw na pangunawa sa iyong kapahayagan
nang amin itong maisapuso at maisabuhay patungo sa aming kapwa. Turuan mo kaming limutin namin ang aming mga sarili para iyalay sa iba. Panahon ng malalim na pagninilay at pananalangin. Kalingain mo po ang bawat pamilya, lingapin ang sangkatauhan, nang maging mabuklod kami at maging ganap. Ingatan mo po kaming lahat sa aming pag-uwi, sa aming mga pamilya. Ang lahat ng ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo sa matamis sa pangalan ni Jesus, na bubuhay at nagahari magpakailanman. Banal na pamilya, Jesus, Maria at Jose, ipanalangin mo po kami. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, maraming salamat po, Tita Yed, para sa ating pambungad na panalangin. Ayan, magandang umaga po sa mga kapanalig natin na bagong dating pa lamang at mga bagong kakatutok lamang sa Sky Cable Channel 211. At sa ating pong Facebook page ng DZRV 846 at Kapanalig Community. Ayan, magandang umaga mga kapanalig. Handa na ba kayo? Uy, parang nawala yung energy. Handa na ba kayo mga kapanalig? Ayun! Masigla na. Yes. Alam mo ba, Erica, napakaganda ng ating topic. Ano ba ang topic natin? Banal na pamilya, larawan ng kabutihan, lakas at pag-asa. Mukhang may bagong matututunan naman ng ating mga kapanalig. Ayun, pwede mong ulitin kasi mukhang nakikita ko nagja-jot down yung mga kapanalig natin Oo. Mahaba. Banal na pamilya, larawan ng kabutihan, lakas at pag-asa. Yan, Ayan. napakaganda ng ating topic ngayon, Mukhang maraming matututunan at may isasabuhay ulit ang ating mga kapanalig ngayong araw. Ngayon, Sister Jessa, Yes. kilala mo ba kung sino ang ating guest priest? Oo naman. Ngayon mga kapanalig, ipapakilala po natin ang ating guest priest. 1 year and 2 months na po siyang parish priest sa San Roque de Manila Parish sa may Blumentritt. At mag-18 years na po siyang pare sa month of April. And 5 to 8 parishes na ang kanyang napuntahan. And last but not the least, he is an anchor ng Healing Touch sa 11, yung program po is 11 p.m. to 2 a.m. Ayan, please welcome our guest priest, Reverend Father Benjo Fajota. Magandang umaga po. Yung pong pagpapakilala na naging anchor po ako ng Healing Touch ay nakaraan na po yun. 13 years po akong nakapag-anchor sa Healing Touch. Mula po akong naging parish priest ay hindi na po kinaya ng powers ko, no? yung pagiging kura paroko na inyong mga functions, responsibilities ay hindi ko na po kinaya yung alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, no, na every Sunday, no, up to Monday. So, nung pong ako'y naanyayahan para po dito sa magbigay ng panayam po sa inyo sa temang ang banal na pamilya, larawan ng kabutihan, lakas at pag-asa, ay ang daming alaala bumalik sa akin, no? Very close to my heart. Siyempre, lahat naman po tayo nakaka-relate, no, sa ating mga sariling pamilya.
At naaalala ko lahat ng pinagdaanan ko, no, sa aking pamilya. Ngayong wala na ang aking mga magulang. At marami akong experiences na maibabahagi po sa inyo. Okay, at bago po kasimulan, ay nais ko lang bigyan diin, no, yung isang napakahalagang elemento ng pamilya. Walang iba kundi ang pagmamahalan, pag-ibig, no? Kung may ilalarawan ang isang banal na pamilya, lalo na yung ating tinatanaw na modelo ng banal na pamilya, sina Jesus, Maria at Jose, ay ito rin ay ang nalalarawan sa ating mga sariling pamilya. Huwag nating iisipin na yun lang ang banal na pamilya, dahil lahat po tayo ay tinatawag sa kabanalan. Di po ba? Bawat isang tao ay tinatawag sa kabanalan. Alam niyo po, ang bawat artist, no? Sining sa arts, kahit ikaw ay pintor, sculptor, writer, novelist, singer, actor, lagi pong merong nakikita tayong glimpse o katiting ng kanilang pagkatao sa kanilang ginagawa. Hindi po ba? Kunyari, meron kayong paboritong singer, sa kanyang pag-awit, meron kang nakikitang katiting ng kanyang karakter, ng kanyang personalidad. Ganon din po sa sining, sa arts, kung ikaw ay pintor, ikaw ay sculptor, no, bawat taong makakakita ng iyong mga obra ay mamamangha, no? Meron kang unique, no, kakaibang gawa, o makikita nilang elemento na iyong pagkatao na kakaiba kaysa sa ibang mga painters, mga sculptors, mga novelists, mga actors. Alam niyo po ba, nang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, nakita rin po natin ang isang katiting, no, dun sa kanyang obra na nilikha. Nilikha niya lahat ng bagay. Nakita po natin sa kalikasan, hindi po ba? No, sa universe, sa lahat, no, na nakikita po natin sa lupa, walang ibang lumikha nito kung hindi ang Diyos Ama lamang, no? Pero siyempre, yung kanyang paglikha, yun ang tinitingnan natin, God the Father, Creator, God the Son, Savior, God the Holy Spirit, Sanctificator, o nagpapabanal. Pero hindi natin iisipin na ito lang ay trabaho ng Diyos Ama, ang paglikha. No, ang paglikha ay binibigay natin sa Diyos Ama, pero hindi hiwalay ang anak at ang Espiritu Santo sa kanyang paglikha. It is not exclusive. No, parang binibigay lang natin yung title ng Creator, pero ang talagang lumilikha ay ang isang Diyos na tatlong persona. No, hindi natin hinihiwalay, no, ang Diyos Anak sa paglilikha. Hindi natin hinihiwalay ang Diyos Espiritu Santo sa paglikha. So kung makikita po ninyo sa bawat likha, bawat obra ng Diyos, makikita natin yung katiting ng kanyang karakter bilang Diyos. At saan po ito nakikita? Sa pinakamataas na uri o obra ng kanyang nilikha. Tayo, sangkatauhan, kung saan ang kanyang imahen, larawan, ay naroon sa bawat isang tao. Amen? Naniniwala po kayo? O kaya, pag meron kayong kinagagalitan ng isang tao, kinamumuhian, pinagsasalitaan ng kung ano-ano, sino ang sinasabihan nyo nun? Ang Diyos. Whatever you do to the least of my brothers, you have done it to me. Kaya pag ikaw ay merong tinatawag na hampas lupa, ikaw ay merong tinatawag na, ngayon daw po hindi hampas lupa. Kasi kung minsan, yung mga kasama mo sa bahay, home
home. Home pas lupa. Ganun na daw, no? Kasama mo sa bahay mismo ang siyang naglalait sa'yo, ang siyang nag-iinsulto sa'yo, ang siyang nagpapababa sa'yo. Pero hindi po yun, no? Ang tignan po natin ay ang pamilya. Ang Diyos po ba ang lumikha ng pamilya? Okay, ano po yung kasagutan nyo? Please elaborate for us. Bigyan nyo po ng karagdagang basihan kung bakit nasabi ninyo na ang Diyos ang lumikha ng pamilya. Magandang umaga po, Father Benjo. Magandang umaga po. Dahil ang Diyos nga po ang lumikha ng lahat, kaya po siya po ang lumikha ng pamilya. Mautak, pwedeng philosopher si Father, no? Dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat, di siyempre ang Diyos ang lumikha ng pamilya. Pero paano po natin itong maiaano? Sige po. Okay po. Sige po. Doon po siguro sa paglikha po niya sa unang tao, si Eva at si Adan, dahil po sa kanilang pagmamahalan, nagkaroon po ng anak sila at yun po yung unang pamilyang alam ko na buo sa sanlibutan. Lamang po. Okay po. Makikita po natin yung larawan ng pamilya sa iisang Diyos, 3 persona. May Ama, may Anak, andun ang Espiritu Santo. No? Pero po merong isang bagay, makikita po natin ito sa Genesis chapters 1 and 2, nang nilikha po ng Diyos ang sangkatauhan, ang buong sansinukob, the universe. Saan Saan nilikha? Sa lahat ng creation, no? Na kanyang nilikha. Doon natin makikita ang Diyos. No? Siya po ang gumawa nito. Nakita natin ang kanyang karakter. We saw a glimpse of His being God. Ano po yun? Ano yung paglikha niya? Nakita natin ang kanyang kalikasan. And what is the nature of God? Pag-ibig. No? Ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. Ang kanyang nature, pag-ibig. Kaya doon sa lahat ng kanyang nilikha, lahat ng kanyang obra, sa mga puno, ilog, dagat, between, lahat ng nakikita natin sa langit, nandoon ang larawan ng pag-ibig. Bakit? Dahil ang pag-ibig, ang nais mo ay ang pinakamataas na kabutihan para sa iyong kapwa. You always desire the highest good for the other person. Kaya't yun ang pag-ibig, no? Ang tunay na pag-ibig. Yung binibigay mo ang iyong buong sarili. Wala ka nang itinitira para sa iyo. No? Buong buo, larawan ng Diyos Ama. Binigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. No, kahit na siya ay masaktan. No? Nasaktan po ba ang Diyos Ama nang namatay si Jesus? Opo, saan natin ito makikita? Saan sa Biblia sinabing nasaktan ang Diyos Ama? 3:00 ng hapon, nanginig ang mundo. Nagkaroon ng earthquake. Nung namatay, nalagutan ng hininga at merong kidlat na humati doon sa kurtina, sa tabing. Kaya doon natin makikita, napakasakit sa Diyos Ama ang mawalan ng isang anak. Pinakita niya sa kalikasan. Biruin niyo ang buong mundo, ang lupa. No, gumagarul, ang tawag doon, gumagarulgol ba? Humahagulgul. No, doon niya ipinakita ang kanyang sakit na naranasan ng malagutan ang kanyang hininga. Kahit na plano niya na talagang ipadala ang kanyang anak para sa kaligtasan ng sangkatauhan, hindi pa rin nawala sa kanya ang pagiging ama. So sa katauhan ng Diyos, sa kalikasan ng Diyos, doon po na natin makikita yung pamilya. There is a community of 3 persons. At doon nilalarawan kung ano ba ang pamilya, ano ba ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ba ay between
husband and wife lang? Ano? O, ano kung hindi po? Ano pala? Mga anak. Elemento yun, pero hindi ganito. Pag ako po'y nagkakasal, lagi kong sinasabi, from this day on, you will be forming a love triangle. Ito ang lalaki, ito ang babae. Tatayo ba na silang dalawa lang? Ano ang kailangan? Pundasyon. At ano ang pundasyon ng pag-iibigan ng mag-asawa? Diyos. Kaya tandaan nyo, love is not the love of two persons, but three persons. Lalaki, babae, ang Diyos. At yung mga anak na doon sa gitna, very secured sa pagmamahalan ng mag-asawa at ng Diyos. Kaya po, ang mga taong binabaliwala nila ang Diyos sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, hindi sila makakasigurado na ang kanilang pagsasamahan ay tatagal at titibay. No? Nagbibigay ng lakas doon, walang iba, kung hindi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Basta meron po kayong gustong itanong, no? In the course na bibigay po ako ng panayam, itaas niyo lang po ang kamay niyo. No? At you may go out. Okay. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon lagi magtanong sa akin, ha? Hindi lamang po ako magsasalita. Pamilya. Ngayon po, marami na tayong naririnig, nakikita. The modern family. Hindi po ba? Yung pong salitang family, nung bata pa ako, no? Pag nagsagot ka ng ano ba to? Anong tawag doon sa pinapasa? Magsasagot ka, nandun ang pangalan mo, favorite color, favorite, slam book. Oo. Dapat yung slam book na yun, ang gawin natin doon, slam book. S-L-A-M. Hindi slam book. Okay. Nandoon nakalagay, family. Father and mother, I love you. Tama po ba yun? Yun po ba ang larawan ng pamilya? Yun? Hindi lang yun. Kulang. Kasi ngayon, meron po mga lalaki at babae nagsasama, bas may anak na, family na. Meron dalawang lalaki o dalawang babae, mag-aampon, pamilya na. Pero ano pong isang pinakamahalagang elemento ng pamilya? Para sa ay tawaging pamilya. Alam po niyo po kung ano yun? Ang sakramento ng kasal. Pag walang sakramento ng kasal, hindi nyo tatawagin yung pamilya. O, nagsama, nag-ibigan, tara, sama na tayo, live-in na tayo, nagkaanak. O, siya po ang aking tatay, siya po ang aking common law wife, common law husband. Tinuring na pamilya. Pero tandaan nyo, pag wala ang sakramento ng kasal, the sacrament of marriage that binds, no, na nagbubuklod ng isang babae at isang lalaki na humarap sa Diyos at nagsabing, I do. No? Opo, tinatanggap ko ang lalaking ito bilang aking asawa. Pag wala po yung sakramento ng kasal sa pagsasama, hindi po yun pamilya. Ano po yun? Alien. hindi ko alam kung anong tawag doon, pero hindi po yun pamilya. No? Dapat po ay kasal sa simbahan, hindi sa West. Sila po, yung ibang tao, ipipilit nila, mag-asawa po kami. Kinasal po kami dyan sa garden. No? Father, bakit ba tayo, ang Katoliko, hindi pwede pinapayagan na ikasal sa garden? Okay. Mamaya na natin pag-usapan yon kasi ang pinag-usapan natin, pamilya. Pero ang sinasabi ko lang po, one important element of a family is the sacrament of marriage. Amen? Naintindihan po natin? Hindi po natin tatawaging pamilya. Pero po ngayon, sa dinami-dami na ng mga sitwasyon na ganon,
nagiging lumalambot din ang puso ng simbahan. Lalo na po si Pope Francis. No? Kaya nga ngayon, sabi niya, nagkaroon po ng kontrobersiya. No, controversy kasi pwede na raw ibasbasan ang parehong lalaki, ang parehong babae. Hindi po yun ang nais ipahiwatig ni Papa Francisco. Ang sa kanya, babasbasan mo yung tao, hindi yung kanilang pagsasama. Yun ang kaibahan doon. Kahit na sinong taong lumapit sa pare, Father, bless me. Okay, i-bless kita. Maging malusog ang iyong katawan. No, maging ligtas ka sa kapahamakan. No, malayo ka sa lahat ng anumang sakuna. I-bless kita doon. Pero para sabihin mo, i-bless ko yung inyong union o inyong pagsasama, hindi ko gagawin yon. Dahil hindi tanggap yon sa ating Katolikong pananampalataya. Naintindihan? Kung gusto magtanong, taas ang kamay. Pag hindi nagtaas ang kamay, may tinatagong amoy. Okay? Magtanong po kayo ha. Yun po, nilinaw ko lang at this point of our talk. Basta mahalaga, no? Pamilya. Okay, pupunta na tayo sa tema. Larawan ng kabutihan, lakas at pag-asa. Pero sabi ko nga po, ang encompassing na inilalarawan ng pamilya walang iba kundi ang pag-ibig. Tayo po bilang isang katawan ni Kristo, tayo po ang tinatawag na bride of the church. Tayo pong church, ang babaeng ikakasal. At sino po ang asawa? Si Jesus, si Kristo, the bridegroom of the church. Tandaan po natin yun ang nilalarawan. Kaya kung gaano katapat ang isang lalaki sa kanyang asawang babae, yun ang larawan ng pag-ibig ni Jesus para sa kanyang simbahan. Yung katapatan, loyalty. Yan. Meron na kayong loyalty award mula nung grade 1, doon kayo nag-aaral sa eskwelahan na yon. Di po ba? Pag graduate kayo ng elementary o ng high school, meron kayong loyalty award. Yung po kayang mag-asawa na umabot na ng 75 ang kanilang pagsasama o sabihin natin 60. No, ang parents ko 59. Sayang, no? Pero more than 6 months. Sa batas, pag more than 6 months, considered na 1 year. Kaya kami, ganun ang aming paniniwala na umabot sila ng 60 years. Makakatanggap din po ba sila ng loyalty award? Oo po. Kanino sila tatanggap? Sa Diyos. No? Naging tapat sa kanilang pag-iibigan. Okay. So yun ang pinaka-larawan ng pag-ibig ng isang pamilya. Yung pag-iibigan, pagmamahalan. Okay, specific, nagiging larawan ng kabutihan. Okay. Ngayon po, pag sinabi kong banal na pamilya, I do not only refer to the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Para sa akin po, lahat ng pamilya na ginawang sagrado sa pamamagitan ng sakramento ng kasal ay banal. Amen? Okay. Paano po nagiging larawan ng kabutihan? Bigay nga po tayo ng specific example. Pwede po? Oh. Huwag na po tumayo. Okay lang po nakaupo. Sila pa rin. Yun na ang kabutihan para sa inyo. Hindi po yun.
Hindi. Tama po yun. Pero ano yung nag-ugnay at nagbalik sila? Nagkaroon ng kapatawaran. Yun ang laging ini-stress po ni Santo Papa Francisco sa lahat ng pamilya. There is no perfect family. Hindi po ba? Walang perpektong pamilya. Pero pag nandoon lagi, yung pagpapatawad ay laging magkaugnay ang pamilya. Hindi po maiiwasan. Kami po kaming magkakapatid. No? Yung habang lumalaki kami, yung amin lamesa, pangwaluhan lang. No? So dito sa side na to, 4. Dito sa side na to, 4. Yung panganay na babae, 1. So ilan na yan? 9. Ang nanay at tatay ko andito. So 11 kami. Ang ingay-ingay namin sa kainan. Ang gulo-gulo namin. Pero ang saya-saya. Makikita mo, habang kayo kumakain, lalabas yung iba't ibang personalidad. Merong isa makwento, maingay, merong isa tahimik lang. Hindi po ba? Habang nagtatawanan kayo, merong isang umiiyak. Sa pamilya namin. Sino yun? Nanay ko. Katabi ko siya dito. Umiiyak. Bakit? Kasi nung medyo may edad na po siya, nawala na siya ng pandinig. So lahat kami nagtatawanan sa isang joke na ibigay mo na yung punchline, lahat kami nagtawanan. Siya hindi niya narinig. Tatanungin niya ang tatay ko, katabi niya, ano daw? Walang tiyaga na uulitin pa ng tatay ko. Galit pa. Makikita mo, lumuluha na lang ang nanay ko. Lungkot, no? Pero pagkatapos nun, wala na. Napatawad niya na ang tatay ko. Hindi naman kasalanan ng tatay ko na siya ay nagkaroon ng mahina na pandinig. Pag wala po yung pagpapatawad, hindi lalago, hindi titibay, hindi lalakas ang isang pagsasamahan ng pamilya. Alam niyo po doon sa aming kainan, isama ko na rin, no? Sabi natin, larawan daw ng kabutihan. Tignan niyo po kung kabutihan to. Ito ang nanay ko. Andito ako, magkatabi kami. Since siyam po kaming magkakapatid, pag upo mo ng lamesa, nandun na sa kanya-kanyang plato yung inyong main dish. Kunyari, fried chicken, lahat may fried chicken. Kunyari, pork chop, lahat may pork chop. Nandun sa gitna, yung kung may gulay, yung kanin, yung sopas. Ako po, mabilis akong kumain. Mabilis akong maubos, madaling maubos yung ulam ko. Ang nanay ko, since dito lang, isisimple niya. Kahit isang kagat pa lang siya sa ulam niya, ilalagay niya na dun sa plato ko. Mabuti ba yon? Mabuti ba yon? May favoritism ang magulang? Ay, di ba kasagot yung mga nanay? Kasi kayo rin may mga favorites kayo, di po ba? Hindi nyo lang pinapahalata. Ang mother ko, obvious na obvious. Kaya lumalaki kami, meron na palang tampo. Tampururot yung mga kapatid ko sa akin, tsaka sa nanay ko, na hindi naman talaga kasalanan. Bunga ng parang pagmamahal. Mabuti ba yon? Opo, mabuti. Para sa akin. Kasi nadodoble ang aking ulam. No? Mataba po ako nung bata ako. Healthy ako. Kung makikita niyo ako, no? Naka-Boy Scout ako na uniform. Pumuputok ang t-shirt ko. Yan. Namamaga ang mga pisngi ko. Pero cute. Cute pa rin. No, ganun po yung larawan ng aming paglalaki. Pero po bakit natin sinabing larawan ng kabutihan? Dahil sa mga magulang, muunang aside dun sa pag-ibig na naranasan mo, silang unang nagturo sa atin ng pag binigyan ka anak, sasabi ka ng thank you. Pag nagkamali ka anak, meron kang nasaktan, hindi mo sinasadya, ikaw ay magsasabing, I'm sorry. Thank you,
I'm sorry, I love you. Alam nyo, nung mamamatay na ang tatay ko, nando kami magkakapatid sa gilid ng kanyang kama. Hinawakan niya ang kamay ng bawat isang naroon, hinalikan niya paulit-ulit. At paulit-ulit niyang sinabing, I love you. Thank you. I'm sorry. Hindi ko na ibigay sa inyong lahat ng kailangan niyo. Madami kayo. No? Akala namin, huling araw niya na yon. Kinabukasan, lumakas pa. Kaya tinanong ko, oh Daddy, anong nangyari? Traffic ba? Andito ka pa? Kala namin last na. Pero a few days after, nagpaalam na rin siya talaga. Pero yung itinurong kabutihan, sila mismo ang gumagawa. Hindi yung ituturo nila ang isang bagay, hindi mo naman makikita sa kanila. Lagi ka magsasabing thank you sa lahat ng gumawa ng kabutihan o tumulong sa iyo. Lagi ka magsusorry sa mga taong nakasakit sa iyo, hindi man physical, kahit emotional. Nakasakit ka ng damdamin dahil sa masamang tabas ng iyong dila, mag-sorry ka. At pag wag mo nang hihintayin ang special occasion, laging sinasabi nila sa akin. Kahit hindi birthday, hindi anniversary, hindi Pasko, lagi mong sasabihin, Ma, Pa, I love you. Doon natin unang natutunan ang kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga magulang. At sigurado ako, kahit na hindi nakalagay sa Biblia, ito rin ang tinuro ni Maria at Jose kay Jesus. Kaya't larawan ng kabutihan. Amen? Okay, balik tayo muna sa studio para sa, dito sa ating mga host MCs ngayong umaga. Ayan, maraming salamat po, Father Benjo. Maraming salamat po sa unang bahagi ng ating topic. Ayan, mukhang seryoso yung mga kapanalig nating manood. May natutunan naman po ba sila? Yes. Ayan. Ngayon, babatiin po muna natin or pasasalamatan muna natin ng mga kapanalig natin na naging benefactor ng ating Kapanalig Day ngayong araw. So, simulan ko na, Jessa, ha? Yes. Ayan, maraming salamat kay Kapanalig Fred de la Cruz, Shirley Garces, Agnes Dapidap, Shirley Florentino, Ruth Go, Janet Doblas, Bobin Panganiban, Conrado Fineda, Hilaria Partosa, Mercedes Nicolas, Reselda Ignacio, Carolina Navarro, Lucia Hilario, Solita Perez, Nora Pangan, Gemma Infante, Josephine Nazaire, Norma Hernandez, Simplicia Idio, at Kapanalig Isabel Pabico. At syempre, maraming salamat din kinakapanalig Malin Palahe, Josie Nato, Ja Madriz, Belsi Gonzalez, Jerin Felipe, Emelita De Jesus. Maraming salamat din syempre kinakapanalig Patricia Garcia, Vicenta Gloriosa, Leonida Dionisa, Seferina de la Cruz, Rosita Delina, Sherry de la Cruz, Josefina Dalangin, Leticia Gomez, Teresa de Guzman, Regino Natividad Jr., Cynthia Villas, Nida Signo, Reyna Estebal, at kay Kapanalig Vivian Y. Silerio. Ayan, maraming salamat din kay Kapanalig Angelita Caravana, Richard B. Camaro, Epifania Avena, Desma Atok, Cecil Centeno, Miriam Castillo, Corazon Zapatos, Joanna Edna A. Co, BVN Campo, Jolly Andres Aquino, Divina Cabaluna, Elvira H. Crisostomo, Sozima E. Consina, Marilu Amisola, Teresita Alfonso, Virginia Adona, Melinda Castor, Genevieve Alava, Anita Aguhati, Kapanalig Lourdes Concepcion. At syempre, maraming salamat din kina
Kapanalig Evelyn Sebastian, Cheryl N. Quinares, Delia Escuban, Girly Grace Lopez, Lely C., Evangeline Esmino, Rosario Salazar, Evelyn Rito, Homer Robas, Maria Rica Marcial, Cynthia Tan, Luz Rulog, Gloria Reyes, Gina Mendez, Maria Victoria Tan, Mila Monticalvo, Norma Cabrobias, Mirna Mateo, Marivic G. Reves, Liwanag Natividad, Victoria Hernandez. Maraming salamat din siyempre kinakapanalig Melva and Abel Pascual, Maria Cristina De Vera, Salvador Adi Pareno, Teresa Ruth Hilario, Aida Hipolito, Daisy and Dolores De Jesus, Maria Estelita N. Reyes. Ayan, at maraming salamat din po kay Kapanalig Patricia Angelica Martinez, Maria Lirio Tiongson, Riza Magdamit, Elmer Musqueda, Florida Morada, Erlinda Manggiat, Aileen Miranda, Luz Rodriguez, Gaudencio M. Tuliao, Julieta Regalado at kay Kapanalig Maria Socorro Campanya. Ayan, maraming salamat mga kapanalig sa walang sawang pagsuporta sa ating Kapanalig Day. Siyempre, pasasalamatan din natin ang mga kapanalig natin dito sa live audience. Yan, sa walang sawa din po ninyong pagsuporta at effort na pumunta dito sa ating Veritas Chapel. Ayan, mga kapanalig, sa mga kapanalig pa po natin na hindi pa po nagiging kapanalig or hindi pa bahagi ng ating kapanalig community, maaari po kayong tumawag sa 8925-7931, local 128 at sa ang local 119-116-140, 141-125 and 124. Ayan mga kapanalig, ready na ba kayo? Ay, na. Ready na ba kayo mga kapanalig? Ready na. Ayun, mga kapanalig, muli po nating tumungo kay Reverend Father Benjo Fajota. Yan. Magandang umaga pa rin po uli sa inyo, mga kapanalig, dito po sa loob ng stasyon ng Radio Veritas at ganoon din po sa lahat ng ating mga kapanalig sa kanilang mga tahanan na ngayon ay nakasubaybay sa ating FB Live, no? Sa Veritas DZRV. Hello po sa inyo. Parang nami-miss ko na mag-anchor ng Healing Touch, no? At ngayon po, bigyan ko po kayo ng pagkakataong konting panahon na magtanong naman po sa akin. Pwedeng hindi po technical, pwedeng hindi yung biblical, any practical na nangyayari po sa loob ng isang pamilya. No, kasi po ito naman relatable po sa atin lahat na ito, di po ba? Lahat naman tayo may pamilya. Pwede po ba kayong magtanong sa akin? No, nasabi ka. Sige po, brother. Magandang umaga pong muli, Father Benjo. Ano pong pangalan nila? Kuya Edgar po. Kuya Edgar. Okay pa. Ako po kasi ay panganay sa 7 magkakapatid. At mga naunang nag-asawa pa yung mga kapatid ko. At sinikap ko po bilang lingkod akong katikista at lektor sa aming parokya. Sinikap ko po yung mga kapatid ko ay maipakasal sa simbahan. Opo. Ngayon po, meron po akong dalawang nalulungkot po ako dahil meron po akong dalawang kapatid na nag-abroad po yung kapatid ko. Yung aking pong hipag ay medyo natukso. Meron po silang mga anak. Nagkahiwalay sila. Tapos po yung isang kapatid ko rin, nag-abroad yung hipag ko. Nahiwalay din po. Nalulungkot ako dahil naawa ko doon sa mga kapamangkin ko po na nakikita ko na ang hirap pala pag ganun yung pamilya ay yung sira. Yung nanay ko po matanda na, 79 years old. Siya po yung namumroblema doon sa mga apo niya. Yung po kasing isa kong pamangkin na inaanak po namin sa binyag, kinupkup ko na po siya. Ako na po nagpalaki. 1 taong mahigit. Nasa amin na po ngayon, college na po siya. At wala naman po kaming anak na mag-asawa ng aking asawa si Ma'am Weng. Kami na po yung kumupkup doon sa bata at kami na po yung nagsikap na pag-aralin sila. Dahil naawa po ako doon sa bata, kaya sabi nung anak ko na yon, Daddy, maraming salamat. Pinag-aral mo ako. Nakikita ko po yung sigasig ng anak ko na yun.
naghihirap siya sa pag-aaral niya, nakikita ko maganda naman ang grades niya. Salamat ay Daddy, pinag-aaral mo ko kasi kung hindi ako nag-aral, saan ako mapupunta? Kaya po, doon po ako nalulungkot, sabi, sinikap ko po maikasal dahil gusto ko po may basbas ng Diyos. Pero, doon po ako nalulungkot, Father, na nagka-problemang ganon, gusto ko po silang pagbukluran dahil yung mga pamangkin ko po, lumalaki na parang ako po nahihirapan eh. Tapos po meron po pangatlong kapatid ko rin kinasal. Ngayon po, hindi sila magkasama sa bahay, nakauwi po sa bahay ng nanay ko at doon po nakatira yung kapatid kong lalaki. Sabi ko, yung mga anak mo, limliman mo kasi kawawa yung mga bata, lumalaki sila. Nalulungkot ako, sabi ko, magiging 3 pa ba kayo na mga kapatid ko na sinikap kong maipakasal sa simbahan? Tapos, nagkakagadyan kayo. Ang nanay ko rin po, nalulungkot, pagkausap ako, umiiyak siya. Dahil nakakita niya na hirap na hirap ang loob niya, wala naman siyang magawa dahil sinabihan ko naman kay mga kapatid mo. Yun po yung mabigat na Opo, naintindihan ko po, Kuya Edgar. Salamat po sa pagbabahagi, no? Kahit na medyo malungkot, masakit, mabigat po sa inyo ay ibinahagi pa rin po ninyo sa amin. Alam ko po, sigurado ako, marami po tayo mga kapatid, no, na dumaraan din o may ganyang mga sitwasyon sa kanilang buhay, sa kanilang mga kapatid. Ang masasabi ko lamang po ay tibayan po natin yung ating loob. Ipakita po natin sa ating mga kapatid na ito na kahit ganoon ang kanilang buhay, minamahal natin sila. Tinatanggap natin sila, hindi natin kinukondena yung nangyari sa kanilang buhay. Ganun po ang mga magulang. Kahit magkamali ang kanilang anak, kahit na magkasala, ay inuunawa, no? Pinapatawad, minamahal. Yun po ang larawan ng isang banal na pamilya. No? Dahil sa pagpapatawad, sa pag-uunawa, tinatanggap natin ang kahinaan ng bawat isa, ang karupukan, no, ng kalooban ng isang tao. Masakit po sa atin, pero wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kalooban ng Diyos. Ang hihingin natin ay ang Kanyang lakas. Sa Kanya naman ang gagaling po ang lakas ng bawat isa sa atin. Di po ba? Lakas na matanggap, makayanan natin, at mapagtagumpayan natin. Pero po ito mga pangyayaring ito, kamukha po ng naranasan ninyo, Kuya Edgar, ay paano po ba natin ito malalabanan? Paano po ba natin ito mapagtatagumpayan? Alam niyo po kung sa anong paraan? Saan po? Saan? Paano po? Prayer. Huwag po tayong maghihina, huwag tayong susuko sa panalangin. Sa ibang tao, pwede nilang sabihin, lagi yung mga pari na yan, they always spiritualize. Para sa kanila madali, wala naman silang pamilya. Hindi po niyo masasabi yan. Ako nga walang asawa, ang dami kong anak. Napakadami naming anak nga pari, di po ba? Oh, sa isang parokya, ikaw ang tatay ng simbahan, ng parokya. Talagang hindi mo makakayanan kung hindi sa awa ng Diyos. Papaano mo mapagbibigyan ng lahat? Lahat tatanggapin mo. Iba-iba ang personalidad. Iba-iba ang lakas, kahinaan. Nakakapagsalita na sa iyo ng masama. Wala kang hinahangad kundi para sa kabutihan ng lahat. Pero makakatanggap ka pa rin ng mga masasakit na mga insulto, ng mga kung ano-anong pasaring. Kung hindi po sa panalangin, hindi ako mapagpapatuloy ko ang aking dapat gampanan. Naalala ko, nung ako po ay wala pa po sa seminaryo, I was searching for the meaning of my life.
Nagtataka ako bakit pag nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, after 2 years, balisa na ako. Wala na akong satisfaction. Wala na akong contentment doon sa trabahong iyon. Kahit na maganda pa yung aking posisyon, maganda pa yung aking sweldo, maganda yung mga benefits. Kasi po, graduate ako ng psychology sa UST. So lahat ng aking work experiences sa HR, human resources. Tataka ako, naghahanap ako. Then, one day, nung ako po'y magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng business, nag-partner kami ng isang friend ko at sumabak po kami sa pangangalakal, no? Business. At ang amin pong business ay bali 3. May isa ko pang dating office mate, naging partner na rin namin. Nagkaroon po ng time na napasama ang buhay ko. No? Naging San Agustin ang buhay ko. Very worldly. No? Nagkaroon siya ng isang nanay na kung hindi sa baldi-balding luha, ay hindi siya magbabago. But she, Saint Monica, continued to pray for the conversion of her son, Saint Augustine. Ang nanay ko po hindi lang baldi-balde, drum, ilog, dagat. Yun ang kanyang iniyak, yun ang kanyang iniluha para magbalik loob ako sa Diyos. Dahil na ligaw po ako ng landas. No? So, dumating yung time na hindi na po ako nagsisimba. Merong nag-anyaya sa akin sa isang Bible study group na doon na ako uma-attend. Tapos, na-realize ko ng bandang huli na part pala siya ng isang Baptist church. No? Hindi ko na sasabihin ko saan at ang pangalan. So, naging member pa ako doon for 1 year. Nagpalublob pa nga ako eh. No, kasi yun ang baptism nila. Lulublob ka, immerse, no? Immerse. So, ang feeling ko noon, hindi na ako Katoliko. So, pag umuwi ako sa bahay, may mga dala akong pamphlets, materials, mula dun sa Baptist Church. Nakikita ng mga magulang ko. Pero alam niyo po, ni minsan, hindi nila ako question. Ang ibinigay ng magulang ko at that time was that priceless gift of understanding, pang-unawa. Kung kinontra nila ako noon, nakipagtalo lagi ako siguro sa kanila. Hindi, ito ang tama. Pero they gave the most loving act of understanding. Inunawa ako. Nung nagpunta ako sa kapatid ko sa Tagaytay, pink sister siya, no? Sinabi ko sa kanya, hindi na ako nagsisimba sa Catholic Church, dito na ako uma-attend. Pinakita ko yung mga materials. Alam niyo lang po ang sabi niya, I'll pray for you. Yung kanyang prayer with fasting, napaka-epektibo. Nung nalaman ng nanay ko, nag-start na po siyang before that pa, nag-start na siya ng nobina kay Santa Monica, na hindi lamang para ako ay magbalik loob sa Diyos, kundi para ako ay maging isang pari. Very specific ang kanyang prayer request. Sana po maging pari ang anak ko. Pinagdadasal niya, ninunubena niya. More than 12 years. Pinagtapat niya lang sa akin yon nung unang araw na pumasok na ako sa seminaryo sa Baguio, Order of the Augustinian Recollects. Kaya pala, no, doon sa Augustinian Recollects, kasi kay Saint Monica siya, nagnunubina. So, ang lakas, very powerful. Tandaan niyo po mga magulang, napaka-epektibo, napakalakas ng inyong panalangin para sa inyong mga anak. Kuya Edgar,
panganay, tumatayo kang magulang sa iyong mga anak. Ikaw ang nagpilit, no? Na maging daan para sa pagkakasal ng iyong ibang kapatid. Do meron pa ngayon, hindi mo makakayanan lahat yan. Ipapasa Diyos mo yan. Ganun ang panalangin. Ibinigay mo, itinaas mo sa Diyos, pero hayaan mo sa kalooban ng Diyos mangyari ang iyong hinihiling na panalangin. Yun ang ating huwag kakalimutan. Kasi kung minsan tayo, ang panalangin, Lord, ang tagal ko nang nagdadasal, tagal ko nang in-offer sa iyo to. Hanggang ngayon, di mo ako pinapakinggan. Huwag kang magsasabing ganon. Hindi ka Diyos. Hindi ka Diyos. You are not God. Hindi mo kayang suriin, pantayan, o maarok sa iyong makitid na pag-iisip kung bakit ganon ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan doon, pagtitiwala. Kaya po yung sinasabi natin, praying with all my heart. Tanggalin niyo yung H, tanggalin niyo yung T. Ano ang meron? Ear. May tenga ang puso. Pakinggan niyo ang nais sabihin sa inyo ng Diyos. And H stands for humility. Kababaang loob. Pag ikaw ay magdadasal, huwag kang mag-demand. Hintahin mo. Lord, kung ano man po ang kalooban mo, maganap nawa. Nasa Our Father yun, di ba? Mangyari sa akin ang iyong kalooban. Ganun ang panalangin ni Maria. Be it done to me according to your word. Humility. Ano yung T? Yung last letter, tinanggal natin sa heart. Trust. Pagtitiwala. Meron ka ng kababaang loob, ipinagkatiwala mo pa ang iyong panalangin sa Diyos. Lord, itinataas ko sa iyo ang aking pasaway na anak. Lord, itinataas ko sa iyo ang aking pasaway na asawa, kapatid, ang aking buhong pamilya. Pero nagtitiwala ako sa iyong karunungan. I trust in your wisdom. I trust in your power. Dahil ikaw ang lumikha sa lahat, nalalaman mo ang lahat ng dapat mangyari sa buhay namin. Do not demand. Huwag tayong parang si Satanas na gustong maging kasing lakas ng Diyos. Gustong maging kasing talino ng Diyos. Tayo pang nagdidikta sa Diyos. Lord, dapat ganito. Lord, gawin mong ganito. Lord, ito ang gusto ko. Hintayin mo ng may kababaang loob at ng may buong pagtitiwala ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin. Amen? Sasabihin ko na rin po sa inyo, hindi ko po alam kung ano na rin ito sa Veritas, but ang Archdiocese of Manila for 2024 ay inadopt yung pong tema ng panalangin. Year of Prayer po ngayon sa Archdiocese of Manila. Doon po ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng panalangin. Nung pong bata pa kami, siyam kami magkakapatid, hindi po natatapos ang isang araw, hindi po kami kumakain ng hapunan na hindi kami nagdadasal ng rosaryo bago maghapunan. Araw-araw. Pag dumating na ang father ko mula sa trabaho, kaming magkakapatid kasama ang nanay ko at tatay ko, 11 kami, nagdadasal kami ng rosaryo. Kung meron akong ipagpapasalamat sa magulang ko kahit wala na, hindi ako matitigil na magpasalamat dahil tinuruan niya kami ng kabutihan at ng pananampalataya. Hindi mawawala ang Santo Rosario sa isang araw. Parang ang feeling ko, kung nyari, busy na ako ngayon, no? Ang dami-dami kong ginagawa. At kung minsan, pagod ka na. Wala ka ng time. Guilty ako. Parang nakagawa ako ng isang malaking krimen
sa Diyos pag hindi ako nakapagdasal ng rosaryo sa isang araw? Anong ginagawa natin pag wala tayong ginagawa? What are you doing when you are not doing anything? Pag nasa bus ka, nasa jeep ka, na traffic ka, ba't hindi ka magdasal ng Santo Rosario? Naalala ko po nung una kong inanyayahan dito, ang aking panayam, ang tema yata ay panalangin, if I'm not mistaken, no? At sinabi ko po na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay hindi yung kailangan ngayon sinimulan mo, kailangan tapusin mo. Pwede pong every 10 Hail Marys, every decade, kunyari ngayon, decade ng First Mystery, the Annunciation. Tapos mamaya na naman, wala kang time ngayon na ituloy, magpapahinga ka muna o may gagawin kang iba. Sa susunod na meron kang free time, the Visitation. Ganon. Sa isang araw, makakabuo ka. Hindi yung 20 minutes, nagmamadali ka na, di ba? Hindi mo na naiintindihan mismo ang iyong dinadasal. Meron nga dati sa isang parokya, naglilid ng rosary. Santang ina ng Diyos, panalangin. Kala ko nagmumura yung commentator, no? Naglalaba, nagluluto, pwede po yun. Ang naglalaba naman ngayon, washing machine na kaya habang hinihintay mo, di ba, Hail Mary full. Ito po, sige po, si Sir. Secret. Hindi po, nagkaroon din naman po ako. Normal din naman po. Okay. Amen. Pero sabi ng mga, dapat pong ipagtapat sa mga kaibigan mo na may problema ka sa anak mo, gano'n. Kasi po, pag nalaman niya, pinagsasabi ko daw ang problema ko. Ako naman po hindi nagsisisi na pinalaki ko siya, na makatapos siya. Pero nung pong hiningi niya, hanapin ng parents, na nakita man namin. Pangit din po ang kanyang pamilya. Siguro po may bitterness ang kanyang puso. Gawa nung for the children, siya lang ang pinamigay. Pero ganun pa man, pinanalangin ko, araw-araw hanggang lumaki siya. Hanggang ngayon, from 7 years old, siya lang kasama ko. Yun nga pong inaalala ng tatay ko, ako lang daw hindi nakapag-asawa, baka wala akong kasama pagdating ng araw. Pero ako po, nananalig sa Diyos, na hindi ako pababayaan. Totoo po yan. We were parang kayo rin po. Naalala ko po yung pamilya namin. We are close family. May rosaryo, kilala kaming kagaya nyo. Nangarap ang tatay namin magkaanak siya ng pare. Hindi nangyari, pero sa pamangkin nangyari. Napakadasalin po ng parents namin. Alam po ng pamilya. Kaya sinabi ko po sa inyo, kung 60 years old, 71 years silang wedding anniversary magkasama ng parents. Namatay po silang 96 and 97. We're a happy family. Namatay po sila. Ako po, nabigyan ko silang tribute. Sabi ng nanay ko, hindi siya, mas magandang magbigay ng flower sa nanay habang buhay. Amen. Ang tatay ko naman po si teacher siya, hindi ka mapag-aral. Nagsikap po kami para makapag-aral kami. Ngayon po, yun nga po yan ako, kung talagang
Yun nga, natanong ko din po yun eh. Ang tagal yung pong dasal. Sabi ko, San Agustin, Santa Monica, lahat po tinawag ko na. Pulamonta na ako sa mga madre. Gusto niyo po mabilis ang pagtawag sa mga santo? Todos Lahat los po. santos. Hindi po Joke, ako, joke. alam mo, no regrets pa rin po ako. Napatapos Joke ko, po yun, Father. Okay. Ngayon po ang prayer ko nga ngayon, ngayon po March 17, mag-exam siya ng LET. Kaya po tinanong ko nga, ngayon po may girlfriend, ang kanyang girlfriend ay Victory ang pinupuntahan, pero hindi naman niya sinasama. Okay lang po kung isama siya doon para kung magbago siya. Ganito po. Salamat po, Father. Salamat po sa pagbabahagi. Yan po ang para saan ba ang panalangin? Para sa Diyos ba ito? Kahit hindi walang nananalangin sa Diyos, kahit walang nagpupuri, sumasamba sa Diyos, ang Diyos mananatiling Diyos. Hindi mababawasan, hindi madadagdagan ang kalwalhatian ng Diyos kahit maraming tao o kahit walang taong nagdadasal sa Kanya. Para saan ang dasal? Para sa atin. Para tayo ay palakasin. Tinuro ni Jesus, pag meron siya ang gagawing desisyon, laging lalapit siya sa Ama. Pupunta sa ilang na lugar. Mananalangin mula gabi hanggang umaga. Tayo, pagkagising, ang prayer natin, 1 minuto, 2 minuto, akala natin nakapagdasal na tayo. Nobody dies of an overdose of prayer. Alam niyo, nasa seminaryo kami, 7 beses kami pumupunta sa chapel para manalangin. Tapos ang dami pa ring masasama sa amin, no? Para saan ang panalangin? Para sa taong nagdadasal. Para siya ay lumakas, para sabihin niya, Lord, hindi ko po alam kung kailan mo ibibigay sa akin ang aking hinihiling. Pero dahil nagtitiwala ako sa iyo, maghihintay pa rin ako. Kung ano ang isasagot mo, kung ano ang ipagkakaloob mo, tatanggapin ko. Yun ang prayer. Hindi yung sasabihin, Lord, number 1, gawin mo doktor ang anak ko. Yung pangalawa, gusto ko ligtas siya lagi sa kahit anong kapahamakan. Lord, huwag magkakasakit. Meron tayong listahan ng mga demands. Dinidiktahan natin ang Diyos. Pagkasabi natin sa Diyos, itinaas na natin, Lord, ito po yung aking anak, medyo naliligaw. Pagkatapos mong masabi lahat ng iyong dasal, mangyari po ang inyong kalooban. Amen? Okay. Let us take a break. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po, Father Benjo, sa ating ikalawang bahagi ng ating topic ngayong araw na ito. Para po sa mga kapanalig natin na hindi pa member ng kapanalig community, maaari po kayong mag-text o tumawag sa 0917-621-1902. O maaari po kayong mag-text sa numerong 0998-588-3660. Maaari nyo rin pong i-dial ang 8925-7931 local 128 116 119 140 141 125 and 124. Para naman po sa mga kapanalig natin na nakaka-tune in lamang sa ating Sky Cable Channel 211, magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre sa ating Facebook page ng Kapanalig Community at DZRV846. Ayan, maaari nyo din pong i-like and pwede po kayong mag-like, subscribe, and share sa ating Kapanalig Community social media accounts. Meron po tayong Facebook, meron po tayong TikTok, meron po tayong Instagram, and meron tayong YouTube channel. Ayan, at syempre sa mga kapanalig po natin na nais pong magpaabot ng kanilang support, ay maaari po kayong mag-deposito sa ating pong mga bank account. Ang ating pong account name, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Ayan, para sa mga kapanalig natin, meron tayong BDO account, EPI, meron tayong Metrobank,
PNB. And meron tayong Union Bank. At syempre, meron din tayong GCash account. Ayan ang ating GCash account. Nakapangalan po kay Miss Apple Ann Estrella. Ano ang ating account number, Jessa? Ang ating pong account number, 0998-588-3660. At para naman po sa mga kapanalig na nais mag-avail ng kapanalig t-shirt, ayan, pwede po kayong mag-pledge ng 846 para po sa inyong annual pledge. Ayan po ang inyong magiging freebies para po makapag-avail din po kayo. Ayan, pwede nyo pong kontakin or tumawag sa inyong mga kapanalig coordinator. Nandiyan po ang ating mga kapanalig coordinator na si Brother Albert, Brother Roniel, Brother Edison, Brother Lloyd, and Sister Jessa, and ako pong inyong lingkod, Sister Erica. At syempre sa atin po mga kapanalig na nais pong magpa-pick up ng kanilang pledge of support, ay narito po. Tuwing Tuesday po, mayroon po tayo sa Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay, San Mateo. Ano pa, Sister Jessa? Tuwing Wednesday naman po, Las Ayan, Piñas, Las Alabang, Piñas. Muntinlupa, Parañaque, Cavite, at Laguna. Ayan, para naman sa ating Thursday Pledge on Wheels, meron tayong Makati, Taguig, Pasig, Pasay, Mandaluyong, at Manila. Para naman sa ating Friday. Yes, sa Quezon City South, Caloocan South. Ayan, sa ating Saturday Pledge on Wheels, meron tayong Bulacan, Navotas, Malabon, Valenzuela. Tuwing Sunday naman po, narin po, Quezon City North, Caloocan North, Novaliches, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, tumawag lang po kayo sa inyong mga kapanalig coordinator upang kayo aming ma-schedule at mapuntahan sa inyong mga tahanan. Ayan, para sa ating mga kapanalig pa na gusto pong mag-avail ng Veritas Navidad, available pa po siya, and pwede po kayo mag-pledge ng 1,500 para po ma-avail nyo po ang ating Veritas Navidad. Ayan, Sister Jessa, okay na kaya si Father? Nainom pa. Umiinom pa. Nauho si Father. And ready. Ayan mga kapanalig, dumako po ulit tayo kay Reverend Father Benjo Fajota. Yes, magandang umaga po uli. At sa lahat po na kapanalig dito po sa loob ng studio, ganun din po sa kanilang mga sarili-sariling tahanan na on live po sa FB, DZRV, Veritas, DZRV 846. At nasaan na po ba tayo? Nandito pa rin sa studio, no? So tayo po ay magbabahagi naman ng, kanina may gusto lang po ako idugtong tungkol sa panalangin, no? Sabi ko napaka-epektibo nito, lalo na po sa mga magulang na nagdadasal para sa kanilang mga anak na may kasamang sacrifice. Lahat po ng ating dasal, pag sinamahan po natin ito ng sacrifice, a little sacrifice, ay mas dobleng epektibo po ito. Okay? So ito pong buong Kwaresma, nasa panahon po tayo ng Kwaresma, ay panahon ng paglalakbay. It is a journey. Pangalawa, ang Kwaresma ay isang pagdiriwang celebration. Solemn celebration. Hindi man yung celebration alam natin pag may mga fiesta, nagsasayawan, nagtutugtugan, nagkakantahan, maraming pagkain. Itong ating pagdiriwang ng Kwaresma ay kakaiba dahil meron tayong konting solemnity. Of course, solemn din, no? Pero mas matingkad kasi hindi tayo gaanong, tignan niyo po yung mga altar natin, hindi tayo naglalagay ng bulaklak. Di po ba? Hindi tayo gumagamit ng mga parang orkestra na background music. Yan. Lahat parang subtle or medyo anong konti yung banayad, no?
Pero ang mahalaga po doon, it is a journey, ito ay isang pagdiriwang, at ito ay isang panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. A time of conversion. No? Yung pong ikatlong larawan ng pamilya, yung pong pag-asa. Bakit nagiging pag-asa? Okay. So kanina, nasabi po natin, lahat po ng mga nag-share ng problema na nakaka-relate tayo sa kanilang pamilya, kahit po ganun kabigat, kahit ganoon, gaano kasakit, lahat ng pinagdaraanan natin, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dahil alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, na alam natin na kahit anong problema, walang imposible sa Diyos. Yung ating pananampalataya ang siyang ang ating pananampalataya ang siyang magpapatagumpay sa ating mga dinadalang kabigatan at mga pagsubok. Alam niyo po ba ang kaibahan ng tukso at pagsubok? Ano po? Ang tukso galing sa demonyo. Ang pagsubok galing sa Diyos. Kaya nga ang dinadasal natin, do not deliver us from the test. Pagsubok. Ano po ba yung mga tukso? Ang mga tukso gustong-gusto natin. Yung kasarapan, kasiyahan, kabusugan, no? Kalwalhatian ng buhay, kasaganaan ng buhay, maraming pera, maraming ari-arian. No, yun ang gusto natin. Masarap. Kaya pag sinabi ng demonyo, sige na, walang nakakakita nito. Kupitin mo na. Tinutukso ka ng demonyo. Kasi yung mapapala mo sa tukso, masarap, magaan, kahali-hali na. Pero pag binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos, nagkaroon ng cancer ang anak mo, biglang kinuha sa iyo ang asawa mo, batang-bata pa, nasunugan ka ng bahay na ipinundar mo ilang taon, nawalan ka ng trabaho. Mga pagsubok. Pag dumarating sa buhay natin yan, ano po ang ating tugon? Nagagalit sa Diyos. Nagtatampo sa Diyos. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako magdadasal. Hindi na ako tutulong. Hindi na ako magdodonate. Sabi nga doon sa isang nabasa ko po, kahit 1,000,000 beses bumagsak o nagwala o nagkamali ang iyong paboritong fast food, hindi ko nasasabi ko anong pangalan, no? Kahit ilang beses silang pumalpak, babalik at babalik ka pa rin doon. Kakain ka pa rin doon, bibili ka pa rin doon. Pero pag ang simbahan, pumalpak, kahit isang beses, ayoko nang magsimba. Pinahiya ako ng paringan, ayoko nang magdasal. Hindi na ako Katoliko. Ganun tayo. Kasi galit tayo sa pagsubok. Pero kung titignan mo ang katotohanan, pinagsabihan ka ng pari kasi may ginawa kang mali. Amen? Hindi mo lang matanggap sa iyong sarili na meron kang ginawang mali. Kaya po yun ngayon, panahon ng Kwaresma, panahon ng pagsusuri ng ating budhi, ng ating konsensya. Ano yung ating ebanghelyo ng ikalawang linggo ng Kwaresma? At tuwing ikalawang linggo ng Kwaresma taon-taon, iisa ang ebanghelyo. Ano po yun? Transfiguration. Pagbabagong anyo ni Jesus. At habang nandoon, ano ang nakita nila kay Jesus? Ang kaningningan, ang kalwalhatian ni Jesus bilang Diyos. Bakit ipinakita sa kanila yon? Para wag mawalan ng pag-asa.
Oo, sabi ni Jesus, magbabata ako ng hirap, papatayin nila ako, iinsultuhin nila ako, pero sa ikatlong araw, muli akong mabubuhay. Yun po ang ating ipinaghahandaan ngayong panahon ng Kwaresma. Amen? Kaya huwag tayong magtataka, bakit kailangan mag-ayuno? Bakit kailangan magbigay ng tulong sa mahihirap? Bakit kailangan lagi na lang nagdadasal? Paulit-ulit. Boring. Doon na ako sa TikTok. Doon na ako sa iba't ibang social media accounts ko. Yun ang tukso ng demonyo na lagi kang tumutugon. Ay, may bagong putahe, may bagong menu, ganito, magbabasa, magluluto ka. Puro pagkain. Tignan niyo pong ginagawa ng mga tao, no offense. No, pero gusto ko lang pong i-point out. Parang kung minsan, wala kang konsensya, alam mo ng maraming taong nagugutom, pag kumain ka pa sa restaurant, hindi ka pa nga nagdadasal, kukunan mo na ng litrato, ipopost mo na agad. Parang walang pakialam, walang pakiramdam. Hindi mo ba nalalaman maraming taong gutom, maraming taong salat, ikaw kumakain ka, bakit kailangan mo pang i-broadcast? Bakit kailangan mo pang i-post sa mga social media account mo? Kumain na naman kami ng mga barkada ko dito sa paborito naming restaurant. Ito, kinain ko. Hindi ka pa nagdadasal, no? Kinuna mo na ng picture, pinost mo na. Share, share, share. Galit na galit ka pa sa mga kaibigan mo pag hindi ni-like. Ay. Pero, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kahit nabubuhay tayo ngayon po sa kadiliman, kahit tayo nabubuhay ngayon sa kasalanan, lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, magbalik loob sa Kanya. Kaya itong panahon ng Kwaresma, titignan natin ang pamilyang hanggang ngayon magkakasama, hanggang ngayon hindi nawawala ng pag-asa. Marami kang problema sa mga kapatid mo, sa anak mo, huwag kang susuko. Don't give up on prayer. Don't give up on those people you love. Huwag mo silang susukuan kasi ang Diyos, hinding-hindi ka niya sinusukuan. Ikaw ang pinakamatinding makasalanan sa balat ng lupa. Ano ang sasabihin sa iyo ng Diyos? I love you. Tinalikuran mo ang Diyos. Pinagsalitaan mo kung ano-ano ang Diyos. Pinagsabihan mo wala kang kwentang Diyos. You play favorites. Ako ang tagal-tagal ko nang nagdadasal sa iyo, hindi mo pinagkakaloob. Maraming mga masasamang tao dyan, halang ang kaluluwa. Ang sarap-sarap ng kanilang buhay. Ang sasagot pa rin sa iyo ng Diyos, mahal kita. Magtiwala ka lang. Doon tayo humuhugot ng pag-asa. At ang pamilya ay larawan ng pag-asa. Sa pamilya namin, ako yung naging pet of the family, no? Dahil nung bata po ako, 5 years old, 6 years old, na doon kami nakatira sa parokya ng National Shrine of Our Lady of Lourdes. No? Noong February 7, misa nobenaryo po ako doon. At lagi kong nare-recall, nung bata ako, sinasama ako ng mother ko. Sinasama ako ng mother ko after novena, meron pong procession around the parish, di ba? So, nung bata ako, 5 years old, sabi ko raw sa nanay ko, paglaki ko, magiging pari ako. Lahat ng koleksyon sa simbahan, ibibigay ko sa iyo. So, naging paborito ako ng nanay ko. Kaya kanina yung kinikwento kong, hindi pa siya kumakain, ako ubos na ulam ko, isisimple niya na sa akin. But, the pet of the family
became the black sheep of the family. Ako rin ang naging maitim na pastol sa pamilya. Nagbigay ng kahihiyan sa aming pamilya. Pero hindi nagtapos doon ang kwento. Dahil sa pundasyon ng inyong pagmamahalan, pundasyon ng inyong mabuting pagsasamahan, pundasyon ng panalangin, nagkaroon ng pag-asa. Yung black sheep, naging pari, naging black priest. No? So yan pong palakpak na yan, hindi para sa akin na, para sa Diyos. Alam niyo, sa parokya namin, San Roque, sinabihan ko na yung mga parokyano na huwag papalakpak pagkatapos ng misa. Dahil, sabi nga ng pong mga obispo, no, ni Archbishop Soco Villegas, at yung ibang obispo, the celebration of the Mass is not for entertainment. Pag nagandahan ka, pagkatapos sa isang palabas, pumapalakpak ka. Ay, ang galing ng palabas, ang galing ng napanood ko. Tandaan nyo, hindi tayo spectator. Participant tayo ng pagdiriwang. Hindi tayo audience lang. Tayo, sasagot na nga lang tayo ng amen, hindi pa natin magawa. Amen? Uto-uto. Sabi ko sa misa, pag sa misa, ang isasagot, sumayin niyo ang Panginoon. Taas natin ang ating puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Ano ang sabi? Marapat na siya ay pasalamatan. Makatarungan lang, makatwiran lang na laging pinapasalamatan ng Diyos. Amen? Ang ibig sabihin ng Eucharistia, pasasalamat. Yun para sa ating mga Katoliko, ang pinakamataas na panalangin ng pasasalamat. Kaya pag hindi ka umaattend ng misa, anong tawag sa'yo? Walang utang na loob. Hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Bakit po kailangan magsimba pa? Hindi po ba pwedeng sabi nga sa panalangin, magkulong ka sa iyong kwarto at doon ka manalangin ng taimtim? Meron pong tinatawag na private prayer at public prayer. Tayo po ay communitarian ang ating pananampalataya. We are a community. And how can you show your communitarian faith? By attending the Mass. Wag na po kayo magdadahilan. Busy po ako, Padre. Ngayong linggo lang man po ako nakakatulog ng mahaba na hindi gigising ng maaga. Meron po kaming mga bisita galing abroad. May overtime po ako. Hindi ko makakalimutan ito sinabi ni Archbishop Soco Villegas. It is the time when you are so busy. It is the time when you are so tired. That is the time to pray. Pag sinabi mo sa iyong sarili, busy po ako, pagod na pagod po ako, yun ang panahon para manalangin. Amen? Huwag yung katatanda. Huwag yung kakalimutan yan, ha? Kahit nasaan tayo, pwede tayo magdasal. Kahit mag-isa ka lang sa bus, imbis na mataranta ka, imbis na mag-agam-agam ka, imbis na magalit ka. No? Pray. Lord, thank you. You are giving me another chance to be alone with you. Lord, salamat po, binibigyan mo na naman ako ng pagkakataon, makausap ka. Lord, salamat po. Hanggang ngayon, sa kabila ng problema, sa kabila ng tiisin, kabigatan, nabubuhay pa rin ako. Amen. So, mahalin niyo ang inyong pamilya. Kahit ganun, maraming mga hindi tayo nauunawaan, maraming gumagawa ng mga bagay na alam natin mali, pagsabihan natin. Huwag tayong magsawa, pangaralan. Kahit magalit sila sa atin, ginawa natin ang ating tungkulin.
nagmamalasakit para sa kanila. Pero kung minsan, yung pamamaraan natin ng pangangaral ay hindi tama. Pagod ka, masama ang mood mo, nakita mong may maling ginawa, pinangaralan mo, sasabihin mo, para sa kanya naman yun eh. Pero sa pamamaraan ng kabaitan, kindness, huwag mawawala iyon. No? Pwede mo sabihin, kunyari, nakita mo yung isang kasamahan mo, ang takaw-takaw, paano mo sasabihan yun? Uy, nagiging healthy ka lalo Di ba? Medyo malusog ka ngayon baka gusto mong konting exercise. Yung pala lumakas lalo ang pagkain dahil sa exercise. Amen. So wag po natin kakalimutan na doon ko po tinatapos ang aking panayam para po sa inyong lahat. At ngayon po ay bibigyan ko kayo ng time uli para kung anong gusto nyo sharing o anong gusto nyo mga katanungan itapon sa akin. Yes po, Lola. Bigyan natin ng microphone si Nanay. Ayan. Upo na lang po kayo. Baka hindi nyo matapos yung tanong Father, hindi ko salamat dun sa nagbahagi ng pamilya. Opo. Ako walang pamilya. Wala akong asawa. Nasa madaling sabi, may ampong kami, ba't hindi yun ang gusto kong sasabihin sa inyo? Ang tatanungin ko po ngayon, nasa simbahan ako, Legion of Mary, ako yung kontrabida. Bakit? May mga member kami na, sabi nyo kanina, sakramento ang dapat bind together as husband and wife. May member kami doon, lahat yata ng sinalihan niya. Kaya ako na organisasyon. Yes. Miyembro siya. Yes. Okay. Ako yung kontrabida. Pero hindi kasal. Hindi siya kasal. Sa madaling salita. Okay. Sa madaling sabi ko, huwag naman kayo ganyan. Lahat ng asosasyon, sinamaan nyo na. Paano kung sasabihin sa inyo, ay bukas may meeting, bukas may abuli tayo, sa isang buwan may ganito tayo. Magagampanan nyo, kaya ako'y tinawag Pakialam Herrera. Ang tanong okay lang po yun. Ang tanong ko po, bakit nasa diocese ako ng Antipolo? Bakit pinapayagan ng parish priest ang mga lektor, mga members ng ibang organisasyon o ministry ay sumasali sila? Okay. Isa lang po ang sagot ko. Yung pong sabi niyo, bakit pinapayagan? Hindi ko po masasagot yan dahil hindi ko saklaw ang parokya ng paring iyon. Hindi ko po alam ang kanyang pinaka-root reason kung bakit niya inaalaw. Hindi po ako magkokomento. Hindi po ako magsasabi ng negatibo. Ang parish priest po ang siyang namamahala, namumuno sa isang parokya. Pwede niya pong gawin kahit anumang nais niya. Dito lang po ako magtatanong. Kunyari, sinabi ng pari, okay, merong meeting lahat ng ministries at organization. Sa pagpuprosesyon kasi tayo, isusuot nyo ang inyong uniform. Ano suot ng Legion of Mary? Palda o blusa. Tapos Catholic Women's League, kulay blue. Tapos, anong membro pa ng ibang ministry? Ang ganda, no? Para siyang rainbow. Colorful ang kanyang kasuotan. Hindi po, joke lang po yun, ha? Ang punto ko po, hindi ko po pwedeng saklawan. Hindi ko po pwedeng pangunahan, pagsabihan, yung parang iyong dahil hindi ko po kilala at hindi ko alam ang kanyang rason. Kaya po, no comment po ako doon. Bilang paggalang po sa aking kapatid na pari. Okay. Hindi ko po masasagot yan. Pero po tayo ganito, nasabi ko nga po, pwede tayong mangaral. Pwede tayong magpunto ng pagkakamali, kahinaan ng isang kapwa.
Pero wag mawawala yung pag-ibig. Ano naman? Ginagawa mo po ito dahil may malasakit ka sa iyong kapwa. Kaya pwede pong sabihin nyo, pwedeng through a letter, yung hindi siya mapapahiya in front of other people. No, hindi po yung parang tayo ang tama, siya ay mali. Hindi po yung ganong condescending attitude. Wala pong ganon. We can do everything, no, in the name of love and with kindness. Galing ko mag-ano ha, pero pag nagalit ako, Alam niyo, Father, I think before the pandemic, nasa ako Missionary of Jesus. Before the pandemic, di ba ang Legion of Mary ay visitation, bring the sacrament to the old. So yung isang pare sabi niya, Ate Julie, sigurado ka ba Katoliko yung bibigyan natin ng confession? Di ako naman, nung si Sarah, dating katekista bago ako dumating dito sa Manila, opo, nakita ko po yung marriage contract. Sino yung pare? Di, alert naman ako, Father, diyan. Andun. So, binigyan ng extreme unction yung babae. Then, ito na yung pare. Ini-emphasize yung visitation, tapos si call na may marriage contract sila na Katoliko. Ito ang problema ko. Meron kami doon sa parokya. Sisimba naman dati noon, kaya lang na-stroke yung lalaki. Hindi mabibigyan-bigyan ng sick call dahilan hindi sila kasal. Paano po yun? Okay. Problema nyo ang hindi nyo problema. Yun po ang problema. Unang-una, ang sick call ay, ang anointing of the sick is a sacrament only to be given by priests. Hindi po ba? Ang pari lamang ang pwedeng officiate ng isang anointing of the sick. Ang sa akin po, pwede nyo pong kung yun po ang requirement ng pari nyo, sumunod po tayo. Wag po nating questionin. No? Meron po siyang dahilan kung bakit yun ang kanyang ibinibigay na alituntunin. Okay? Basta po sa akin, respect your parish priest. Huwag natin kakalabanin. Amen? Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng Diyos. At huwag po natin kalimutan, ito pong ating panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglalakbay, panahon ng pagdiriwang, at panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Salamat po.